Jesus gave the call to go to every tribe and land, to spread his love around the globe with our own hands. We make this sacred vow to serve in every place, till all nations know the power of his grace. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Every way we can, we'll share the story of his grace. Heart to heart, we will show his loving face. Every language known, every tribe and every tongue, we will declare your name until his kingdom comes. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. From east to west and north to south we'll go. Every heart will meet the one they need to know, that Jesus saves, he heals and sets us free. One message, one truth, one hope. So with one voice we proclaim redemption's story, and with one voice we commit to tell the world. Let us all rejoice in the Father's love and glory, as we reach all nations with one voice. Let us reach all nations with one voice.
Good first morning, Pastor. First morning sa ating lahat po. Good first morning po. Hello, good first morning. God first morning po. Happy God first morning po, Pastor John Vincent. Gusto po kayo lahat. Welcome po kayo ulit sa ating Mabuti pong po. God First Morning Virtual Fellowship. Today is Monday, July 2026. It's a great privilege na naman na tayo po ay magbigay papuri, pasalamat sa ating Panginoon. And we gather together this virtual platform na tayo po ay sama-samang manalangin, magpuri at magbulay-bulay sa mga salita ng ating Panginoon. Bago natin gagawin ang ating lahat ng gawain sa umagang ito at sa araw na ito. By the way, I'm your host today, this morning, Pastor Jensen Moralda. Tayo ngayon ay magsama-samang manalangin, makinig ng salita at mag-reflect at magbahagi if nais po natin na meron ho tayong gustong ibahagi sa mga atin pong naririnig or nababasa. As usual, we'll be having a Bible reading, a devotional from the book of Jesus Wins, and then counsels on stewardship, mga kapatid. We'll be having a Acts prayer. Ngayon ay patuloy tayong samahan ng ating Panginoon at thanks God and praise God because of these people na patuloy na willingly nagpapagamit sa ating Panginoon. For our Bible reading, papangunahan po tayo ni Sir Christopher Arevalo. Ang ating pong book at chapter ngayon ay sa book ng Job, chapter 24. Meron po dalawang pastor na magre-reflect. First, Pastor Ben Santiago, and the second ay si Pastor Alve David. And then, to close that Bible reading, ay punahan tayo ni Sir Christopher Arevalo. Muli, mga kapatid, and the rest, ay patuloy tayong samahan ng ating Panginoon at ang Diyos ang ating makasama habang tayo ay makikinig at magbabasa ng salita ng Panginoon. Happy God first morning sa ating lahat. Ano man ang inyong ginagawa ngayon, just relax at patuloy tayong manalangin na ang lahat ng ating mapakinggan ay tayong lahat ay makinabang sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Let's pray, Lord, this morning. We thank you for this such privilege na kami po ay magkakasama. Pagamat kami po ay malayo at alam niyo po ang amin pong kalagayan sa mga oras na ito, Lord. Give us a good signals, Wi-Fi at patuloy na ang aming puso't isipan ay ituon po namin sa inyo pong mga salita upang sa ganon ang lahat ng aming gagawin at sasabihin at pag-iisipan ay ito lang ay makapagbigay papuri sa inyo pong banal na pangalan. Pagpalain niyo po kaming lahat na narito sa platform na ito, sa YouTube, sa Facebook, and wherever we are right now, Lord. Patuloy niyo po kaming likhaan ng bagong puso. Upang sa ganon ay patuloy na ikaw ang mahayag sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo po lahat ng participants sa umagang ito. Thank you sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay tayo po ay karoon ng Bible reading sa Job chapter 24. Punahan po tayo ni Sir Christopher Arevalo. Dito po ba siya? Wala yata, Pastor. Ako na po. Sige po, sige po. Okay, mga kapatid. Chapter 24 tayo. Inireklamo ni Job ang ginagawa ng masama. Bakit di nagtatakda ang makapangyarihang Diyos ng araw ng paghuhukom upang masaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol? Binabago ng mga tao ang hangganan ng mga lupa. Nagnanakaw ng mga hayop na iba ang nag-aalaga. Tinatangay nila ang asno ng mga ulila. Kinakamkam sa mga biyuda
ang bakang isinangla. Ang mahirap ay tinataboy sa lansangan at dahil sa takot, naghahanap ito ng tagwan. Kaya ang dukha tulad ay asnong mailap, hinahulugog ang gubat, mapakain lang ang anak. Gumagapas sila sa bukid na hindi kanila, natirang ubas ng mga masasama pinupulot nila. Kanilang katawan ay walang saplot, sa lamig ng gabi wala man lang kumot. Nauulanan sila doon sa kabundukan, mga pagitan ng bato ang kanilang silungan. Inaalipin ng masasama ang mga ulila, mga anak na mga utang kanilang kinukuha. Hubad na pinaglalakad ang mga mahirap, labis ang gutom habang sila'y pinapagapas. Sila ang nagkakatas ng ubas at ulibo, ngunit di man lang makatikim ng alak at langis nito. Mga naghihingalo at mga sugatan sa loob ng lungsod ay nagdadaingan, ngunit di pa rin pansin ng Diyos ang kanilang panawagan. May mga taong nagtatakwil sa liwanag, di nila ito maunawaan, patnubay nito ay ayaw sundan. Bumabangon ang mga mamamatay tao sa madaling araw, at ang kawawang dukha ay kanyang pinapaslang. Pagsapit ng gabi, siya ay nagnanakaw. Ang nakikiapid ay naghihintay na dumilim, nagtatakip ng mukha upang walang makapansin. Kung gabi naman sumasalakay ang mga magnanakaw, ayaw nila sa liwanag kaya't nagtatago pagsikat ng araw. Liwanag ng araw ay kanilang kinatatakutan, ngunit di sila nasisindak sa matinding kadiliman. Sinabi ni Zophar, ang masamang tao ay tinatangay ng baha. Sinumpa ng Diyos ang kanilang lupa, sa ubasan nila hindi walang mga manghas magsaka. Kung paano ang yelo ay natutunaw sa tag-init, gayon din ang masama naglalaho sa daigdig. Kahit ang kanyang ina sa kanya ay nakakalimot, parang punong nabuwal, inuud na at nabubulok. Pagkat inapi niya ang babaeng di nagkaanak, at ang mga biyuda ay kanyang hinamak. Winasak ng Diyos ang buhay ng malalakas. Kapag siya ay kumikilos, ang masama'y nagwawakas. Hayaan man ng Diyos na mabuhay ito ng tiwasay. Sa bawat sandali siya ay nagbabantay. Umunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang. Natutuyo ring tulad ng damo at halaman. Parang bangkos ng inani ng binunot sa taniman. Ngunit kasinungalingan ba ang sinasabi ko? Sino makapagpapatunay na ito'y di totoo? Purihin ang Panginoon sa ating mga talata na binasa. Amen. Praise the Lord. Amen po. Thank you so much, Brother Melvin. Tayo ngayon ay dadako sa ating pong reflection. Ang una pong mag-reflect ay si Pastor Ben Santiago. Pastor Ben? Wala po. Si Pastor Alfie, nakita ko na ito. Pastor Alfie? Good morning and happy good morning. Good first morning po, Pastor Alfie. Po. Ang binasa po nating chapter, Job 24. Talagang ito po yung mga salita ni Job na ito yung realidad sa ating mundo ngayon. Makikita po natin ang lahat ng mga kasamaan. So, binasa po ni Job. Maganda po yung version na binasa po ni Brother Mervin kanina, nagra-rhyme. Nakikita po natin yung mga injustices na naranasan po ng natin lahat. Lalo na po ng mga kapwa nating mahirap. Nandiyan po, relate tayo na-relate po talaga tayo sa mga sinasabi po ni Job. At tungkol po sa sa mga gawain ng mga masama na ang sabi po doon, may iba kinagalaw na po yung hangganan, yung
muhon, wala lang po mga lupa para lang po makuha nila yung iba. Iba naman ay nangapi, mga kasinungalingan, mga pumapatay, nangangalunya, at marami pang, no, at iba pang mga magawang mga masama. So, yan po, no, sinabi din po ni Job ang kanila po mga ginagawa, ang kanilang mga plano, yung mga gumagawa talaga ng masama, ayaw po nila sa liwanag, sapagkat kung sila yun sa liwanag, ay makikita sila. Pero ginagawa nila halos lahat sa gabi. Pero sa liwanag, pinatandaan nila kung ano po kayo na pong gagawin. Nagpaplano po sila. Pero sa gabi doon ang kala pong mga yun, doon po nila ginagawa ang kanilang mga masamang gawa. Kaya po ang mga masama daw ay ayaw ng liwanag. O ayaw ng liwanag. So, mga kapatid, si Job sa kanya pong kalagayan, kanya pong sinabing lahat ng mga ito. Dahil, punong-puno ng injustices ang lupa. Pero po, sa bandang huli, ang napakaganda, kasi sinasabi po doon na God is not blind to injustice. Ipubulag ng Diyos sa mga justice. Sa ngayon, parang sabi po natin God is silent at walang ginagawang Panginoon ba gumagawa pong Panginoon, no? Hindi lang po natin nakikita, hindi lang po natin napapansin. Pero sabi niya, yung parang delay is not denial. So God is not blind to injustice po, mga kapatid. Dati yung panahon talaga, ang sabi po doon, na okay, sige, ang masama, mag-i-enjoy po ngayon, ay pansamantala lang. Pansamantala lang po ang kailang pong enjoyment. Pero po, ang ating pong reward as natakot sa ating pong Panginoon at tupitiwala sa Kanya ay walang hanggan. So, prosperity of evil is temporary. Temporary lang po ang prosperity of evil. So, ang mga tanong po ni Job ay hindi po yan tanong ng nag-rebel sa ating pong Panginoon. So, ito po ay natural na salubin ni Job. These are true faith questions. Pero hindi siya nag-abandon na kanyang pananampalataya po sa ating pong Panginoon. Kanya lang pong in-express ang tunay na naramdaman dahil sa tunay din po ng mga pangyayari sa mundo natin. No? Yung mga kasamaan. Tunay naman kahit ako po. Sarili ko ay ako po'y naawa din sa mga inaapi at nagagalit din sa nangapi. Yun. Nagtitiwala sa Panginoon na alam niya, batid niya po ang mga nangyayari ngayon. So, hindi po siya po, no? Siya nagnanais, batid niya po ng ating pong Diyos ay just. Although, na para po siya itay. Parang tahimik po siya, no? Parang tahimik po dapat. God is just. God is a God of justice. So, ang pong gawin po natin sa talata pong ito, una, magtiwala po tayo sa timing ng Panginoon over our own fairness. No? Masama ba lalong parang sabi natin, nagsusuccessful po sila, seems they are a winner. Ating pong alalanin na sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Sabi po ng ating pong Panginoon. Pangalawa, very tempting but dapat tanggihan po natin, refuse
na ating pong pansamantalahan ang ano po, ang mapagsamantala kung tayo po ay mas angat po dun sa iba, ating pong iwasan na ating pong sila iurakan or pagsamantalahan. Kaya kailangan po natin sila itulungan sa halip po, mga kapatid. At tayo po kung may kakayanan, we must defend the vulnerable. So kung nakita po natin ang ating pong kapwa na kailangan ng tulong, kailangan po na depensahan sila kasi yun po ang sabi ng ating pong Panginoon sa Biblia, speak for those who cannot speak for themselves, defend the defenseless, tulungan po natin yung mga fatherless, mga widows, yan po mga minamahal. So, tapos, tayo din po, no, ating pong suriin ang ating sarili. Suriin po natin ang ating sarili. Tayo po ba ay gumagawa ng hindi ka nice-nice? Tayo po ba ay, mahal po ba natin ang liwanag? O tayo po ay nagtatago? Dahil sa ating pong mga may ginagawa, nagtatago tayo sa kadiliman. So, kailangan po natin na suriin natin sarili, and be open to God. Kasi gano'n, tayo po ay lalakad sa liwanag at matulungan, mapaglingkuran din po natin ang ating pong mga kapwa. Kayo po mga kapatid, sa chapter 24 ng Job ay realidad po ng mundo na ating pong buhay na halos ang mga masama ay naghahari. Hindi natin may ito sapagkat dito pa si Satanas ang kasama na ito po mga tukso ang ating po mga sarili na mga selfish desires, but God is not blind sa mga injustices. Siya po yung gumagawa, although seem silent, and mayroon pong justice will be served. Justice will be served because our God is a God of love, God of compassion, a God of justice. Sabi guys, morning po sa ating lahat. Ito po aking reflection. Thank you. Amen. Amen. Thank you po sa John. Wala pa rin po si Pastor Ben. Yan pong gustong mag-reflect pa if yun pa kayong gustong sabihin or nais pong ibahagi. Share niyo po mga kapatid atin pong reflection. Meron po ba? Dito sa chat box, sabi po ni Brother Melvin, Heaven Pastor Alpe, David, suriin ang ating sarili. Baka marami dyan na gawa natin at meron mo siyang sinend sa chat box. Mga kapatid, sino pong gusto pong mag-reflect pa, gusto pong mag-share sa atin pong Bible reading sa Job chapter 24. Good first morning, Pastor John. Good first morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Pastor Barreto. First morning po, Pastor John. Maganda po yung chapter 24 na pinapakita nito ng isang magandang paglalarawan sa buhay ng isang nagtitiwala, umaasa sa ating Panginoon. Dito, kung titingnan natin, mga kapatid, walang pagkakaiba yung parang karanasan din ni Prophet Habakuk doon sa kanyang sulat na nakita niya yung kalagayan ng mundo na talagang napakasama. Ito yung tinatawag niya na universal corruption. Na para bang dito tinitingnan ni Job na ang Diyos ay nananatiling tahimik sa kabila na ang matuwid naman, ang mabuti naman ay tumatayo na may kagandahang loob sa Panginoon. Ganito nakita ni Job ang sama ng sanlibutan na kanyang ginagalawan.
At para bang kung titingnan natin sa bahaging ito, ay minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na marami tayong pagdaramdam, marami tayong mga katanungan sa Diyos. Kasi nga yung mga matitinding nagupit ng mga pagsubok, mga hamon sa buhay na ating nararanasan. At kapag katitingnan natin isa-isa yung mga kapatid, parang yun ay nagpapakita ng daan para ang tao ay manlupaypay, mawala ng pananampalataya sa Diyos. Pero sa bahaging ito makikita natin sabi ni Job parang hindi naman yun ang magiging dahilan para tayo ay lumayo sa ating Panginoon. Mawala ng pananampalataya, mawala ng pag-asa. Kundi ang nakita dito ni Job sa mga bahagi ng buhay na mayroong mga ganong pagkakataon ay mas lalong umiigting yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Napakaganda, no? Kaya kung titingnan natin dito sa paglalarawan ng kalagayan ng buhay ng tao, hindi talaga may iwasan na palibasa nga ang mundong ito ay nabalutan ng kasalanan. Talagang umiikot sa bahagi ng buhay na mayroong mga pagdaramdam, mga pagluha, mga kahihirapan. Pero dito ang itinayo ni Job ay ang Diyos ay nandyan, hindi tayo iniiwan, nakamaskid lang. At inilalarawan dito ni Job na samantalang ang tao ay nakakaranas ng mga hamon sa buhay, ay nakita niya na bahagi yun ng buhay para madalisay ang pananampalataya, umasa at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Kaya ito sa bahagi ng karanasan ng buhay ni Job, ito rin yung nagiging karanasan minsan sa ating buhay. Kaya itinatayo ng mga paglalarawan ng buhay na bagamat ang ating tinatahak na mundo, minsan nakikita natin na parang ang Diyos ay hindi kumikibo. Minsan may pagkakataon na parang ang Diyos ay tahimik. Pero sa kabilang banda, kay Job nakita niya na mas ang Diyos sa mga panahon na yon ay mas lalong nagmamahal sa atin. Mas lalo't kumbaga sa bata, mas lalo niya tayong kinikilig sa mga panahon na parang tinitingnan natin na wala ng pag-asa, walang nagmamahal, parang walang nagmamalasakit. Pero dito, itinatayo dito ni Job na merong isang Diyos na siyang gumagabay, na siyang nagbibigay sa atin ng kaaliwan at nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa kabila na ang mundong ito ay nababalutan ng matinding kasamaan, ng matinding kalungkutan. Dito ay makikita natin yung paglalarawan ni Job na bagamat ang mundong ito ay kung titingnan natin sa isang banda na walang katiyakan, kung tayo ay patuloy na aasa, magtitiwala sa Panginoon. Sa Panginoon ay merong kapayapaan. Sa Panginoon ay merong kagalakan. At ang Diyos ay hindi bingi sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Hindi siya bulag sa lahat ng ating mga nararanasan. Binabangon dito ni Job, mga kapatid, yung lubusang pananampalataya pa rin talaga at pag-asa doon sa taong patuloy na magbibigay ng kanyang tiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Ibig sabihin sa paglalarawang ito, anuman ang katayuan ng buhay, maging mahirap man, mayaman man, hindi safety sa kamay ni Satanas. Talagang liligligin, nagpupuri ka man sa Diyos o hindi, talagang dadaan sa matinding hirap. Kamatayan man, maging ganon. Pero dito sa bahaging ito ay uuwi pa rin sa Diyos. Wala nang iba. Kaya itinatayo dito ni Job na sino pa yung dapat paglingkuran ng tao? Sino pa yung dapat asahan ng tao at pagtiwalaan? Hindi yung mga bagay sa kanyang paligid, kundi ang umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Job sa kanyang bahagi ng kanyang talumpati ng may sakit, may pagluha, sabi niya, tayo patuloy na aasa sa Panginoon, patuloy na mananampalataya sa Panginoon. Kasi wala nang pinaka-the best na pagtiwalaan
at maging sandigan ng ating pag-asa at pananampalataya, kundi ang magtiwala sa Diyos sa panahon ng kasamaan, sa panahon ng kalungkutan. So yun yung bahagi ng buhay na nakita ko dito sa chapter 24 na ito. Salamat, Pastor Jan, at pagpalain po tayong lahat mga kapatid. Samantalang tayo patuloy na umaasa at nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon sa kabila ng mga kabiguan na ating nararanasan at mga hamon sa buhay at pananampalataya. Thank you, Pastor John Barreto, sa reflection po ninyo. Amen. Sabi po ni Brother Jonathan Maglonzo, Happy God First Morning, Job 24 sa chapter po ito, inaaalala maging tapat sa ating nararamdaman sa harap ng Diyos. Ang katahimikan niya ay hindi nangangahulugan na siya ay sumasang-ayon sa masama ang kanyang hustisya, ay may takdang panahon habang hinihintay natin. Huwag maging bahagi ng pag-aapi, kundi tulungan sila. God First Morning. Okay po, mga kapatid, at maraming salamat po sa mga reflection. Just to add a psychological aspect on this chapter, mga kapatid. Ang frustration po ni Job ay isang valid na nararamdaman bilang isang tao. And whenever we are in the midst of suffering, then para ho tayong ay napoprostrate na, just like what Job said in verse 1, it seems that God is silent and Job was deeply frustrated, na para bang lack ng divine, yung justice ng Panginoon, hindi siya visible. Mga kapatid, huwag sana tayong mahulog sa pagiging isang cynicism. Ibig sabihin na we can just easily na nagdududa sa kabutihan, sa katapatan ng Panginoon. While frustration is a valid reaction whenever we are in the midst of suffering. But mga kapatid, tatandaan natin that in the midst of silence, atin hong buhay ay mas lalong kailangan natin ang Panginoon. Again, the frustration of Job was a valid thing. Kagaya din natin, napoprostrate tayo sa buhay. Ako, napoprostrate sa buhay whenever there is unfairness, there is injustice sa buhay natin. But we believe that God is still in control sa ating pong mundo at sa ating buhay. Thank you sa pong reflection. Amen. Wala na pong gustong mag-reflect. Mga kapatid, Pastor, Brother Melvin. sige po. Habang ikaw ay nagsasalita at si mga pastor ba pumasok sa isip ko di ba kaya naman sinabi ni Job na, Panginoon, bakit hindi pa dumating ang iyong paghusga? O madaling salita, bakit hindi ka pa dumating para maparusahan itong masasama? So out of frustration, kagaya ng sinabi mo, minsan naiisip natin yung Panginoon, dumating ka na para itong mga masama na ito maparusahan na. May dalawang bagay, bakit gusto natin dumating ang Panginoon? Para maparusahan yung masama o para makasama na natin siya? Nawa mga kapatid ko, out of frustration, huwag tayong mag-isip na para paparusahan yung masama. Dahil ang Panginoon, ayaw din ng parusahan yan Gusto niya magbago Pero dapat sa pagka nandyan tayo sa lugar na tayo yung inaabuso. Biro 19 na 29 ba yun na mga inisa-isa ko dyan na mga ginagawang masama. Sa dami na yan, maaaring tayo yung gumagawa ng iba dyan o tayo yung apektado ng iba dyan, mga biktima. Pero wag nating isipin na, Panginoon, dumating ka na para maparusahan ito. Kundi nawa isipin natin, Panginoon, dumating ka na, gusto ka na naming makasama. Ganun na po. Ganun dapat ang ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ayaw niya kasi lahat yan talagang parusahan. Ngunit kung talagang wala ng pagkakataon na magbago, siguro doon na darating ang Panginoon. Ayun po, Pastor. Thank you, Brother Melvin. Sino pa po? Pastor, morning po. Brother Romel. Habang pinapakinggan ko po kayo at yung mga ibang pastor at tinitingnan ko rin po rito sa banal na kasulatan na napagtanto ko
Pastor, at sa lahat ng mga kapatid dito na sa buhay ni Job parang nakita natin mga kapatid na ang katotohanan ay wala ng katarungan. Di ba ba? Nakita natin na pinapakita sa mga kabanatang ito na ang mundo daw ay marami ng mga taong inaapi. Lalo tigit po yung mga sobrang mahihirap, yung mga, alam mo yung walang kakayahan na i-depend yung kanilang pong sarili. Kaya naalala ko tuloy dito mga kapatid sa kwentong ito na alam mo ang laging naaapi dito kung titingnan natin yung mga mahihirap. Yun yung nakikita ko mga kapatid. Inaapi ng mga tao na lalo tigit pag may angat sa buhay. Naisip ko dito sa kwento ni Job na si Job ay parang ganun din ang kanyang karanasan mga kapatid. Parang ang pakiramdam natin ay si Job paabang tao, alam mo yung paningin ng tao na walang kakayahan. Pero pag nakita natin mga kapatid yung kwento ni Job, sa kabila ng mga ganong karanasan, hindi siya pinabayaan ng Panginoon mga kapatid. Kaya sa atin ding buhay, nakita ko mga kapatid bilang mga lingkod ng Diyos na kahit ano pa man yung ating danasin, ano pa man ang ating kakaharapin, paano man tayo husgahan ng mga tao, paano man tayo aapihin ng tao, tayo po ay laging magtiwala sa katarungan ng Diyos mga kapatid. Dahil itong mga tao na ito, pag minsan na-realize nila yung pang-aapi sa atin, ay nababago din sila mga kapatid. At nagsisisi din sila, ang bait naman pala ng tao na yan, bakit ganun? Ginanyan ko siya, bakit sinabihan ko siya ng ganun? Kaya nakikita ko mga kapatid na sa kabila ng mga pang-aapi na ating nararanasan lalo tigit sa salita ng Diyos, magpatuloy lang tayo mga kapatid. Ay dahil ang Diyos ang nakakaalam ng mga puso ng tao. Yun yung nakita ko mga kapatid. At ang pangalawa dyan, sabi niya mga kapatid, normal lang daw po minsan na itong mga bagay na ito ay nangyayari sa ating buhay. Kaya po pinapaalala nito sa atin na dapat lang tayo ay magtapat sa ating pananampalataya mga kapatid. Dahil ang sabi dito, mayroon akong ang mga pagkakataong ito ay mayroon din pong oras yan sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Ako po'y naniniwala at tayo naniniwala na ang lahat ng bagay na yan ay mayroon po yang katarungan sa harap ng Diyos. At yan mga kapatid, mayroon din yan silang pagkakataon na sila po ay titingnan ng Diyos, sila po ay malalaman nila yung katotohanan dahil po ang Diyos, hindi po yan agad-agad maunawaan ng ibang mga tao. Lalo tigit po kapag ang ating pong pananampalataya ay mahina, mga kapatid, hindi po yan agad-agad ma-absorb ng ibang mga tao. Kaya ang pinapakita dito mga kapatid, na sa oras na ito, dapat hayaan natin sila. Kasi mayroon tayong Diyos mga kapatid. Yun yung kagandahan sa buhay ni Job. Nakita ko mga kapatid na kahit sa kabila noon ng kanyang mga nararanasan, nandyan po yung hinayaan niya yung Diyos na magkaroon siya ng pagkakataon doon sa mga tao na yun na grabe mang api sa kanya. Nabanggit nga doon yung mga balo, diba mga kapatid? Kaya ganun din sa panahon natin ngayon na kapag tayo po ay nasa loob ng iglesia, naalala ko tuloy na alam mo mga kapatid, ito man ay masakit nating marinig. Pero minsan, ang mga kapatid natin na mga bagong hikayat, bagong mga nabibinyagan, minsan siguro nakakaramdam din sila ng mga bagay na katulad na naramdaman ni Job na parang akala nila sila po ay napakababa, hindi sila sinasama sa ganitong mga gawain, sa ganitong mga, alam mo, fellowship, napakasimple lang yan mga kapatid, sa kainan or sa amang bagay. Pero ating isipin mga kapatid, na sila po ay mayroon din silang bahagi na dapat palakasin natin ang kanilang pananampalataya. Dahil ang oras na yan, pag dumating mga kapatid, ang mga pagsubok sa kanila, sila din po ay makakatayo. Kahit anong pag-aapi sa kanila, makakatayo din po sila sa harapan ng Diyos.
Yun po yung nakita ko dyan na dapat tayong magtulungan, mga kapatid, dahil ang Diyos ay may oras sa ating lahat na gusto niya na tayo po ay laging mapabuti sa Kanya. Yan po ang nakita ko sa buhay ni Job. Dahil sa kabila ng kanyang kahirapan, nandyan po ang pagtatapat niya na tunay ang pananampalataya ay hindi nagbabago. At ang huli mga kapatid, ang nakita ko dyan yung katiyakan ng paghuhukom. Bakit mga kapatid? Tayo po ay mayroong paghuhukom mga kapatid. Yung paghuhukom na yun mga kapatid, para po ba yan kanino? Hindi lang po yan sa masama, at yan po ay rin sa mabuti. Kaya tandaan natin mga kapatid na ang paghuhukom para yan sa lahat ng tao. Ang tanong mga kapatid, tayo po ba ay tama? Tayo po ba ay matuwid? Tayo po ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kaya mga kapatid, sa panahong ito at sa mga oras na ito, sinasabihan tayo na tayo dapat ay maging mabuti sa harapan ng Diyos. Dahil tayong lahat ay haharap doon sa paghuhukom na yon mga kapatid. At tandaan natin na ang paghuhukom na yon, hindi lang po yan sa isang tao, kundi sa ating lahat na nagkasala. Kaya dapat mga kapatid, bago mangyari yung paghuhukom na yan, tayo po ay makapag-surrender ng totoo sa ating Panginoon. Dahil kung hindi po tayo makapag-surrender sa ating Panginoon mga kapatid, maari na tayo din po ay hindi magtatagumpay katulad ng mga nangaapi na yan. Kasi ang sabi nga, ang mga api, pansamantala lang yan mga kapatid. Pero ang Diyos nakita natin na siya po ay fair sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, hold on tayo sa ating pong pananampalataya. Ibahagi natin katulad ni Job na siya po ay nanindigan at tayo rin po ay magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, happy God First Morning and God bless po sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you so much for Romel sa reflection. Sabi po ni Tanay ni Riza Francisco, tunay po na ang pagtitiwala sa Diyos at tapat na pag-ibig sa Kanya ay tunay na kahit simpleng tawag sa Diyos ay sinasagot at mararamdaman natin sa ating ay. Thank you so much mga kapatid sa reflection again. I will say this again. Frustration itself, it doesn't necessarily mean na ito ay kasalanan at negative. It is just a reaction sa buhay natin whenever we are in the midst of suffering sa buhay. Just like what Job na kanyang karanasan. Frustration meaning it is out of his control. May mga ganyan tayong karanasan. That's why we are being frustrated dahil hindi na our ability to see justices ay parang nawawala. That's why we are frustrated. But the good thing is that even in the midst of our frustration, God listens. That's how beautiful God is, mga kapatid. Kahit sa frustration ng buhay natin, nandiyan ho siya nagtitiwala. And good thing sa pag-uugali ni Job, dahil meron siyang pananampalataya kay Lord, at the end of his frustration, meron yung tinatawag natin na acceptance. He accepted everything na ang lahat ng bagay na ito ay babalik niya kay Lord. Knowing the fact that wala ho siyang power i-handle ang bagay na ito. That's why everything na kanya hong karanasan ay nilalagat niya sa Panginoon. And the good thing is that the God whom we serve, He is there even in the midst of our frustrations in life. Mga kapatid, that's how beautiful the Lord is sa ating buhay. So, maraming salamat at napakaganda po yung sa atin pong reflection Bible reading. And ito si Pastor Ben, sabi ni Pastor Ben ay life is like a wheel but we are not always na tayo ay nasa ilalim. Gulong ng palad ng buhay. Yes mga kapatid, ganyan ho ang realidad ng buhay natin. But always si Lord pa rin ay napakabuti sa buhay natin. Kahit galit tayo, frustrated tayo sa buhay, He is there. Pinapakinggan tayo. At the end of this, ay si Lord pa rin ang magpapasya sa buhay natin. Thank you sa ating lahat, mga kapatid, sa nag-participate sa ating pong Bible reading and reflection. Tayo po ngayon nagdadako sa ating pong
So, prayer na tayo. Pakukulit yung aking... Saan? Kaya Aisa, Ate- pakukulit yung aking sabon. Papa. Meron, meron yatang gusto mag-reflect, Pastor. Ano pa ba? Parang wala na ata ba ganun din. Oh, sige po. Baka napagkamalan lang natin naka-unmute. Tayo po dadako na sa panalangin, ano, Pastor? Sige po. Sige po. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, aming banal na nasa langit. Salamat sa Bible reading na ito. Sa Job chapter 24. Tunay na nakita namin ang kalagayan ng mundo. Maraming mga masasamang tao. Kalagayan ng mga mahihirap na inaapi. Kagaya ng mga kagaya ni Job na feeling niya ay siya ay tunay na lubos na napabayaan, ngunit out of frustration lamang ito, dakilang Diyos. Naisip niya rin na bakit hindi pa kayo dumating ang paghuhukom upang maparusahan ang masama na ito. O Panginoon, sa aming mga minsan sa paghihirap, nararanasan din namin ang kagaya ng kay Job. Out of frustration, we are out of control, o dakilang Diyos. Ngunit salamat sa mga Bible reading na ito na nagpapaalala sa amin na patuloy kami magtiwala sa iyong oras, sa iyong puso, at sa iyong mga plano, at higit sa lahat, umasa palagi sa iyong mga pangako. Maraming salamat po, at kami ay ginagabayan sa bawat umaga na ito. Tunay na sulit at hindi nasasayang ang bawat paggising namin sa umaga, at kami ay kukonect dito sa God First Morning sapagkat kami ay makakakonect sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong mga blessings na ito na kailanman ay hindi mababayaran ng anumang halaga. Sa sandali na ito, nais namin isama sa panalangin ang iba pang mga programa sa mga susunod ngayong umaga na ito, at ang mga mangunguna, at gayon din kami mga makikinig. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay, ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan.
Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Amen po. Amen po. We've just done our first part and now ito na tayo sa second part ng ating pong virtual fellowship, which is our devotional from the book of Jesus Wins. Reading and reflection. Unahan po tayo ni Ma'am, sorry kung hindi ko po ma-pronounce ang proper, si Ma'am April Hideng. Dito po ba kayo, kapatid? Parang wala pa po, pero sabi ni Ma'am Milet, pwede naman daw siya. Sige po. Sige po, Pastor. Wait lang, buksan ko yung camera. Parang hindi ako makapagbukas, Brother Melvin. Ayun. Okay. Ang ating pong babasahin sa umagang ito mula po sa pagkilala sa kanyang biyaya, ang kanyang realidad. Ito po ay ayon sa Mateo 9:33. Nang mapalabas na ang demonyo, nagsalita ang dating pipi. Namangha ang maraming tao at nagsabi, wala pang nakitang tulad nito sa Israel. Habang nag-aaral ako ng organizational behavior, natutunan ko na tayong lahat ay tumitimbang at nagbibigay kahulugan sa realidad sa pamamagitan ng ating pangunawa. At maaaring maging matigas tayo sa pagpipilit na ang ating mga pangunawang sumasala ay siyang tamang mga pananaw. Sa aking pamilya, madalas naming binabanggit ang isang biro tungkol sa dalawang lalaki na nasangkot sa mainit na pagtatalo tungkol sa isang bagay sa tindahan. Isa sa kanila ay naniniwala na ito ay isang piraso ng sabon, habang ang isa ay naninindigan na ito ay isang piraso ng keso. Patuloy silang nagtatalo hanggang sa nagpasya ang tagapagtaguyod ng keso na kagatin ito upang mapatunayan ang kanyang pananaw. Ang lasa ay gaya ng sabon, pero sa totoo lang, ito ay keso. Kanyang iginiit. Ganito katigas ang ating ulo. Ang himala ni Jesus sa Mateo 9:32 hanggang 34 ay siyang ikasampung himala sa loob ng 2 kabanata.
Gayunpaman, ito ay nagdudulot ng dalawang magkasalungat na tugon. Isang lalaking pipi dahil sa inaaliyansya ng demonyo ay dinala kay Jesus. Kung paano ang pagkabulag ay naging kaliwanagan sa nakaraang himala, ang makarinig at makapagsalitang pipit bingi ay isang inaasahang pangyayari na tutuparin ng matagal nang hinihintay na Mesiyas. Tingnan ang Mateo 11:5 at Isaias 35:5 at 6. Ang dobling himala ay nagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling ay ipinihiwatig sa panimula ng tugon ng mga tao sa himala. Nang mapalabas na ang demonyo, nagsalita ang dating pipi. Namangha ang maraming tao ayon sa talata 33. Ang unang tugon ay kasiyahan at pagkamangha, tulad ng nangyari sa mga nakasaksi sa pagpapakalma ng bagyo sa lawa, ayon sa 8:27, na may mahalagang karagdagan tungkol sa kakaibang ministeryo ni Jesus. Wala pang nakitang tulad nito sa Israel. 9:33. Sa kabilang dako, naroon ang nakakagulat na tugon ng mga sumasalungat sa Pariseyo na nagbigay ng kanilang pinakapublikong atake laban kay Jesus sa ebanghelyong ito na nagsasabing ginalalayas niya ang mga demonyo sa pamamagitan ng pinuno ng mga demonyo. Talata 34, tingnan din ang 12:24 hanggang 29. Palagi tayong dapat humingi sa Diyos na makalangit na pananaw. Kahit ngayon, marami ang namamangha at nagagalak kapag nahaharap sa biyaya ng Diyos kay Jesus. Habang ang iba ay tumutugon ng negatibo, tinatawag itong lisensya upang magkasala. Ang biyaya ng Diyos ay labis at nakakagulat. Humingi tayo sa Diyos ng kababaang loob at kagalakan upang tanggapin ito. Ang aking tugon, dito nakita po natin na parehong dalawang himala ito Dalawang himala na kung saan ay yung isa ay nagpagaling, yung isa naman ay nagpalayas ng masamang espiritu. Dalawang himala pero dalawa rin ang reaksyon. Yung isa naniwala, yung isa naman ay nagduda. Kaya ay giniit yung kanyang doon sa pagpapagaling, siya ay naniwala na siya ay gumaling. At doon naman sa nagpalayas ng masamang espiritu, sabi nga ay ngayon lang nakita ito. Na sabi nga ay sumunod, parang siya ang pinuno ng masamang espiritu. Nakita natin dito na minsan ganito po tayo na sabi nga ni Elizabeth Talbot kanina do sa ating nabasa na minsan tayo mga tao ay ganito. Sa halip na ating paniwalaan yung kalooban ng ating Panginoon, minsan tayo ay nagdududa pa at binibigyan pa natin ng pangangatwiran o sarili nating opinion yung mga dumarating sa atin. Minsan tayo ay sa halip na magpasalamat ay nagdududa. Kaya nga ang sabi sa atin, ang atin laging tandaan ay yung tayo alam natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan, siya ay buhay at makapangyarihan. At kung ano man yung ating kahilingan, paniwalaan natin na ito ay pagkakaloob niya ayon sa kanyang kalooban. Hindi tayo dapat na natural, sabi ng iba, natural na tayo ay nagdududa kung minsan, pero sabi ng ating Panginoon, yun ay dapat mawala sa atin, yung pagdududa natin. Sapagkat kung ano nga yung ating hiningi, yun ay ating dapat paniwalaan. Dahil ang Diyos ang nagpo-provide, Diyos ang nagbibigay, at sa Kanya ang kalooban na ating tinatanggap. Yun lang po, Pastor. Happy God First Morning. Thank you so much, Rainet. Devotional Amen po. Amen po ating lahat. Amen. Sa atin. Salamat po, Pamlets. Thank you, Brother Mel. Thank you, Brother Mel. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Makapangyarihan namin Diyos, banal ka po at dakila. Tunay po, Panginoon, na patuloy kayong nagpapaalala sa amin sa lahat po na aming mga ginagawa.
Sa umagang ito, aming pong muling nabasa ang amin pong inyo pong ginagawa sa amin, Panginoon, na kuminsan kami po ay may pagdududa sa amin pong mga sa inyo pong kalooban sa bawat isa sa amin. Marami po salamat sa patuloy na pagpapaalala na nagtuturo sa amin kung paano po kami sumunod at paano po kami paano namin paano kami magiging mas mabuti na mga katiwala ninyo. Sa reaksyon po, Panginoon, at sa mga bagay na dumarating sa amin, higit na dapat kaming magpasalamat sapagkat ito'y pagpinagkaloob nyo ayon sa inyong kalooban. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat patuloy na ginagabayan kami ng banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay magkaroon pa ng matibay na relasyon sa inyo. Muli po, ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat alang-alang sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Panoorin po natin ang God First video. Gawin ang anumang sabihin niya sa iyo. September 13. Offertory Reading Devotional. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Juan Kapitulo 2 Versikulo 5. Isang kwento ang nagsasalaysay tungkol sa isang babae na nakinig sa pangaral ng isang pastor tungkol sa pagbabalik ng ikapo at mga handog. Sa mga nakaraang taon, hindi siya nakapagbigay ng ikapo, at sa kabila ng kanyang hangaring sumunod, nag-alinlangan siya sa mga susunod na hakbang. Paano siya mabubuhay sa natitira sa kanyang maliit na sweldo kung siya'y magbibigay? Ngunit hindi niya naiwasang matanong, kung siya ay sumusunod sa mga tao, bakit hindi siya makasunod sa Diyos? Sa kanyang pagmumuni, naisip niya ang mga salita mula sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 5, anuman ang sabihin nila sa inyo, gawin ninyo. Ang mensahe na ito ay nag-udyok sa kanya na pag-isipan ang kanyang relasyon sa Diyos at ang kanyang pananampalataya. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang mga pagdududa at nagpa siya na ibalik ang kanyang ikapo ng may katapatan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang napansin na ang mga pagpapalang natanggap niya ay higit pa sa kanyang mga naibigay. Ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Napagtanto niya na ang pagtatala ng kanyang mga ikapo at handog ay hindi lamang responsibilidad kundi isang pagkakataon upang maranasan ang pagmamahal at biyaya ng Diyos. Panawagan. Anuman ang iyong sitwasyon, sundin ang kanyang tinig. Isauli ang iyong ikapo at ibigay ang iyong mga handog ng may kasaganaan at pagkatiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat at makapangyarihan, sa Kanya, ang bawat pagbibigay ay nagiging daan patungo sa masaganang biyaya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po sa napakinggan po natin at panood na video. Para ihanda tayo sa atin pong last program is ang ating pong Councils on Stewardship. It's already 5 a.m. in the morning. Nandito na ho ang ating tagapagsalita, si Pastor Rachel Capobres. Ang kanya pong tatalakayan is entitled, Moses did not institute lotteries. So Russell. Yan, mga kapatid.
mga lahat ng subaybay. Paalala po ng Panginoon ay atin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating Master of Stewardship, chapter 41, at subtopic po na ipahayag po sa atin, Moses did not institute lotteries. Yan. So, kung babalikan po natin mga kapatid, ito po ang payo ng ating propetisa na may kinalaman po sa mga gawain ng tatayo ng bahan o sa pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. O, promote niya po yung paano ang tamang paraan na kalugod-lugod sa ating Panginoon sa pagtataguyod ng gawain ng ating mahal na Panginoon. So sa title lang, ito ay sa ilang mga araw na patuloy na sinasabi ho sa atin na ang Panginoon hindi gumamit ng mga pamamaraan ng bagay ng sanlibutan. Kaya sa title ho, mababasa natin, Moses did not institute lotteries. Yan. So, sa background, alam po natin nang pasimulang tawagin ng ating Panginoon si Moses para magtayo ng tabernakulo dun sa ilang, ay gumamit ang Diyos ng tamang pamamaraan. Ano ho? Makikita ho natin, ang sabi po sa Councils of Stewardship, Moses made no grand feast. Ang bigla po sa atin, he did not invite the people to sing, dance, general amusement. Neither he institute lotteries or anything that profane order to obtain means of erect the tabernacle of God. So, bakit ito sinasabi ito ni Mrs. White? Kasi sa kanyang kapanahunan, ito po yung popular na method na ginagawa ng mga iglesia noon para makalikom ng mga pondo para sa gawain o pagpapatayo ng iglesia o pagtataguyod ng ating ng gawain. Gumagamit po sila ng mga ganitong pamamaraan. At ito yung naging popular po sa kanila pong kapanahunan. Iniisip nila na sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay makalilikom ng sapat na pondo para may taguyod ang gawain ng ating Panginoon. Ngunit ginamit ni Mrs. White po ang halimbawa ni Moses para ipakita po sa atin yung tamang pamamaraan. Paano nga ba natin may tataguyod ang gawain ng ating mahal na Panginoon? So ang wika po dito sa ating pong Spirit of Prophecy, ang wika, God commanded Moses to invite the children of Israel to bring the offerings. Okay? Moses was to accept gifts of every man that gave willing from his heart. Pansinin niyo po yung ginamit na salita dito sa sulat ni Miss White. Ano po? God commanded. So yung bagay po na ito na isinagawa ni Moses, direktang nanggaling sa utos ng ating Panginoon. God commanded Moses to invite the children of Israel to bring the offerings. Dalhin ang kanilang mga handog. At kung babasahin ho natin sa Biblia, sa talatang Kapitulo 35, chapter 35 na Exodus 21, at ang bawat isa na ang puso ay nauudyukan at ng Espiritu at ang Espiritu ay nagkusa, ay lumapit at nagdala ng handog para sa Panginoon. Kaya nang binanggit sa sulat ni Miss White, invite the children of Israel to bring offerings. Moses, ang wika, was to accept gifts of every man that gave willing from his heart. Tatanggapin po ni Moses yung kaloob ng mga tao hango sa kanila po o base sa kanila pong pagbibigay na may kusang loob. Ano po? Kung makikita po natin, sinabi ng Panginoon isang pamamaraan para tangkilikin ang kanyang gawain na hango po sa pagbibigay ng mga tao, sa pagbibigay ng bayan ng Diyos. At hindi lang po basta pagbibigay. Kasi tayo rin naman ay nagbibigay, nagkakaloob ng
handog para sa gawain ng ating Panginoon. Pero dito ay specify po sa Biblia na ang bawat taong may pusong nagkukusa. Yan. Ginamit po yung salitang pusong nagkukusa ay magdala ng handog para sa Panginoon. Bakit po mahalaga itong part na ito? Kasi nga pwede naman talagang magbigay. Pwede namang maghandog. Pero pag wala yung pagkukusa, ay parang may kulang. Ang bawat isa na ang puso ay nauudyukan ng Espiritu. So makikita nyo, yung pagkukusa, hindi po ito nanggagaling sa atin. Ito po ay paggawa ng Holy Spirit. At yung pagkukusa, pagtugon po ito sa pagkilos ng banal na Espiritu. So makikita nyo, yung paraan ng ating pagbibigay, guided by the Holy Spirit, nakapagbibigay po tayo ng may bukal sa ating puso. Makikita ho natin na ito ang pamamaraan na isinagawa ng ating mahal na Panginoon. Bakit pag may pagkukusa? Kasi pag may pagkukusa po, siyempre, hindi mabigat po yun sa loob. Hango po yun sa isang espiritu na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Nagpapahayag din yun na pag may pagkukusa, na meron din pong pagpapasalamat at pagsamba at hango rin po sa salita na meron pong pagmamahal sa ating pong Panginoon. Hindi pinilit, kasi pag may pinilit, oo, pwedeng magbigay, pero pag pilit, hindi po yun bukal sa ating mahal na Panginoon. So mahalaga po yung handog na yung nagbibigay ay nagbibigay na merong pagkukusa po. Yan. At tinanggap ni Moses ang bawat taong kusang nagbigay mula sa ating Panginoon. Makikita ho natin na yung sa pagtanggap ni Moses ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Yung ginawa ng bayan ng ating ng bayan ng Diyos. Kahit tayo man, diba? May mga taong nagbibigay sa atin, tumutulong sa atin, pero pag hindi kusa, mabigat sa loob, ay may kulang at hindi nagiging karapat-dapat. Para nagiging pasan pa sa sino man, pag ang tao po ay hindi out of the abundance of ng ating puso, yung pamamaraan na ating sinasagawa. Kaya nga po, itinuro ni Moses at ito'y naging halimbawa sa sulat ni Mrs. White na ito ang tamang pamamaraan. Gaya ng binabanggit sa atin sa mga ilang araw na, narito ang hamon ng ating gawain. Paano ba natin may papatayo ang pantayog ng ating Panginoon? Andiyan ang mga opisina, andiyan ang ating mga gawain sa ating iglesia, pagpapatayo ng mga bahay-sambahan, pag-support sa napakaraming gawain ng ating pong church. Paano ito mapupondohan? Kapagkat kailangan ng pondo para ito po itang tilikin. Ibinigay na po ng Panginoon sa atin ang tamang pamamaraan. Kailangan lamang natin pong kilalanin. Itong tamang pamamaraan. Kasi, una na, tinuturuan po tayo na kilalanin yung ating sarili na tayo ay katiwala. At kung tayo ay katiwala, ito yung pamamaraan na nais ng Panginoon. Hindi lang nasusuporta ng kanyang gawain, nabibless pa ho tayo kasi nagkakaroon tayo ng espiritu ng langit, ng espiritu ng mapagbigay. So double purpose po ito. Narito na itataguyod ang gawain, pinagpapala pa tayo ng ating Panginoon at nababago yung ating isipan, nababago yung ating buhay. Nagiging tapat tayong katiwala kasi sinasagawa natin yung pamamaraan ng ating mahal na Panginoon. So makikita nyo, kung susundan nyo po yung talata mismo sa Biblia, ang sabi po sa atin, ang bayan ay nagdala ng higit pa kaysa kailangan para sa gawaing inutos ng Panginoon. Sila dahil sa kanilang pagkukusa, nagbigay po sila at yung kanilang pagbibigay naging sobra pa. Kasi hindi tinitignan dito yung
yung amount, mas tinitignan nila yung kahalagahan ng gawain ng Panginoon. At dahil nga ito ay sa Panginoon, kung yung mga pansariling bagay lang nga, minsan pinabudgetan natin ng malaki, pinapahalagahan natin. Pag may mga personal tayong gawain, pumasok sa isip ng tao, hindi naman sa akin to. Ito ay sa Panginoon. Hindi dapat mas higit pa kaysa yung ginugugol ko sa aking pangsariling mga pangangailangan. Kasi pumasok na po rito yung, siyempre mahal ko ang Panginoon, ba't magbibigay ako ng simple o pangkaraniwan lamang? Dapat yung the best na may offer ko sa aking mahal na Panginoon. Kaya nga umapaw-apaw kung hindi po napakinggan yung ibang pahayag ng ating mga nanguna, ay talagang ang sabi sa sulat ni Moses, sobra-sobra pa na kinakailangan ng ipahinto ni Moses yung pagbibigay. So makikita kung ito palang pamamaraan na gagamitin natin sa pagtataguyod sa gawain ng Panginoon, magbibigay tayo ng kusa dahil tayo ay kinilos ng banal na Espiritu, hindi ko kukulangin na mapondohan ang gawain ng ating Panginoon sapagkat ito ay biblikal. Ito ang naging halimbawa ng lingkod ng ating Panginoon. At kasunod doon ito, siyempre, dahil nga po sila ay sumunod sa panawagan ng Diyos. Masin niyo po, nanawagan ng Diyos, nag-utos ang Diyos, ginamit niya si Moses, tumugon ng tao, at kasabay noon, yung pagpapala. Ba't ko po sinabing pinagpala sila? Kasi nagbigay po sila ng sobra-sobra. Nagbigay sila ng may kasaganaan at kinakailangan ng pahintuin ni Moses. Alam niyo ang Panginoon, hindi naman po yung mananawagan sa atin ng ng pagsuporta o ng pagbibigay kung wala naman siyang ibinibigay sa atin. Siyempre, alam ng Panginoon na kung hindi niya tayo pagpapalain, ano ang ating maibibigay? So para masuporta ng kanyang gawain, pagpapalain niya ang kanyang bayan, pagpapalain niya tayo, para sa ating pagtugon, ay makapagbigay tayo. Sa isang banda, ay sinusubok rin tayo ng Panginoon. Kung tayo nga ay magtitiwala sa kanyang pamamaraan, kahit parang sa patingin natin ay kapos, pero pag tumugon po tayo sa panawagan, makikita ho natin ay susunod ang ang pagpapala ng Diyos kasi nakita niya na tayo ay hindi makasarili. At yung ating motivation ay suportahan ang kanyang banal na gawain. Kaya napakaganda po ang naging tugon ng mga tao. At kasabay nito, yung kanilang pagbibigay ay naging sobra-sobra pa. Para suportahan ng gawain ng Panginoon. Ang kaaway hindi po nalulugod. Kung babasahin po natin yung sinasabi ni Mrs. White, Satan's temptation succeed with the professed followers of Christ, pointing out on indulgence of pleasure and appetite. Clothed as the angel of light, to justify the temptation, he placed before men indulged appetite and worldly pleasure which suit the carnal mind. Kaya dito na po pumasok, bakit sinasabi ito sa sulat ni Mrs. White, dito na po pumasok yung iba't ibang paraan. Naging sakim ang tao, naging makamundo ang tao, kaya nung panahon niya, sa halip na suportahan, out of the abundance of the heart, out of na pagkukusa, sa paggawa ng banal na Espiritu, gumawa na ngayon ang mga tao ng iba't ibang pamamaraan. Yung mga amusement, yung lotteries na binabanggit po sa ating napapakinggan, ay ito na po ang kanilang ginawang paraan. Ito yung pamamaraan ng kaaway para himukin ang tao na mag-divert dun sa panukala ng Panginoon nung una pa na ang tamang paraan ng pagsuporta ay yung through our offerings, yung sa pamamagitan ng ating pagbibigay. At dito na ho nabahiran yung mga pamamaraan ng kaaway para magkaroon ng mga itong iba't ibang paraan na hindi sang-ayon sa ating mahal na Panginoon. Babasahin ko ang ilan po: raffle, lottery, palaro, sayawan, gantimpala, libangan,
yan po ay mga nagamit na paparaan noong unang panahon at marahil sa ating kapanahunan, ng mga ganito pa rin. Ano? Kaya nga ho, hindi ito naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Matagumpay ang mga tukso ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapalayaw sa kasiyahan at sagada. Kaya nga ho, binanggit ito ng ating propetisa para ma-remind po tayo na huwag mag-divert sa ganitong mga pamamaraan na hindi sang-ayon po sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Hindi dapat maakit ang iglesia sa mga ganitong pamamaraan na hindi po ipinapahayag ang kahalagahan ng pag-ibig ni Kristo. Ano po? Makikita ba sa mga ganitong paraan ng pag-ibig ng ating Panginoon? Siyempre hindi. Makahayag ba rito ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Parang minamaliit ang kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magdadivert sa ganon at hindi sa kanyang pamamaraan, bakit hindi ba kayang suportahan ng Panginoon ang kanyang gawain? Kaya, pero ginagamit ng Diyos ang tao kasi kasabay nito ay na pinagpapala ang tao spiritually and financially at sa marami pang bagay kung ito kung ang pamamaraan ng Panginoon ang gagawin. Hindi rin nahayag dito ang katotohanan po ng Biblia o ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga pinapahiyuan tayo ng ating sulat ni Ms. White na mag-divert ganyan din sa Biblia na wag tahakin ang mga itong mga pamamaraan. Bakit? Kapagkat ang wika po sa atin sa last ng kanyang pahayag, last paragraph ng kanyang pahayag, Christ cannot accept these offerings. Yan, yung mga pamamaraan na yon ng sanlibutan, hindi yung matatanggap ng Panginoon because they were not given through their love. O may pag-ibig po ba sa ganon? So, sabi nga, hindi. Yun ay pamamaraan ng kaaway and devotion to Him. So, ang sabi, walang pag-ibig, walang pagkatalaga sa mga ganitong pamamaraan. But through their idolatry of self, but what many would not do for the love of Christ, they will do for the love of delicate luxuries to gratify the appetite. Ayan. So, makikita ho natin, hindi pala lahat ng pagbibigay magiging katanggap-tanggap. Pinapaalalahanan tayo na ang tunay na pagbibigay dapat hango po sa tamang motibo. Yung motibo na base sa pamamaraan ng ating mahal na Panginoon. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay po ng masaya. Kaya kung ito ay ipagkakaloob ho natin, hindi sang-ayon sa kanyang kalooban, hindi po magiging katanggap-tanggap. Hindi matatanggap ni Kristo ang gayong mga handog sapagkat hindi ito binigay dahil sa kanilang pag-ibig at pagtatalaga. So pinapaalalahanan po tayo mga minamahal ko mga kapatid ng tamang prinsipyo. Alam niyo po, kung susundin lamang ng bawat mananampalataya, ng bawat kapatid ang ganitong pamamaraan, hindi kakapusin, hindi magkukulang ang pondo sa gawain ng ating Panginoon. Patuloy na ito ay aapaw kasi makikita ho natin na ang bayan ng Diyos hindi magkukulang sa ganitong pamamaraan. Kaya ito ay isang mahalagang paalala. Pwede natin sabihin may dalawang taong nagbigay, isa sa base sa pagkilos ng Banal na Espiritu, base sa kusang loob, kung ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Parehas na halaga, yung isa naman ay sa ganung pamamaraan ng sanlibutan. Yung pamamaraan. Isa ay tatanggapin, isa ay hindi. Naalala ko po yung paghandog ni Cain at ni Abel. Parehas naman ay nagbigay po. Kusang loob din naman marahil, sinabi natin. Pero hindi naman sa tamang pamamaraan. So, minsan, kahit kusang loob, kung mali yung pamamaraan, di ba? Yung motibo, tapos yung pamamaraan, dapat parehas nag-uugnay po ito sa po sa ating pag-aaral. Sapagkat alam natin sa kwento na yun, hindi tinanggap yung kaloob ni Cain. So mga minamahal ko mga kapatid, narito po ang magandang halimbawa. Kung ang kanyang bayan lamang mauunawaan, lalo na sa ating kapanahunan ang mga pamamaraang ito, makikita ho natin na ang pagpapala ng Panginoon tuloy nagigawad sa atin, hindi lang sa material, sa
spiritual, at yung ninanais ng Panginoon ng pamamaraan para sa kanyang pagiging na tayo bilang katiwala ay aayon po tayo. Wala nang ibang paraan na sinabi ang Panginoon sa kanyang mga lingkod noong unang panahon, sa panahon ni Moses, kundi ito po yung ating pamaraan. Through our tithes and through our offerings, na binibigay na mayroong pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoon, ito ang susuporta para mataguyod ang gawain ng ating mahal na Panginoon. So ngayong umaga pong ito, hinihimok po tayo sa panibago na ating pagtatalaga. Alam ko na inspire na po tayo sa mga speaker po natin sa topic na ito ng chapter 41, Process to Worship, ng pagpapaalala ng pamamaraan na tinuturo sa atin ng Biblia. At sa ating pong pagtatalaga at pagkukumit sa ating mahal na Panginoon, pakita ho natin ang Diyos, hindi tayo pababayaan sa lahat ng kaparaanan. So, muli po, nawa ang pagpapala ng Panginoon tanggapin natin, at sa pamagitan ng pamaraan na tangi ang Panginoon lamang ang siyang siya po ang nag-establish at nagsagawa nito. Ito po ang ating gamitin. At tunay po na may susulong po natin ang gawain hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. God bless po, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Amen. 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 Thank you po, Pastor Rachel Capobres, sa inyo pong mensahe na nagkaloob sa atin, at believe na lahat po ay nakinabang sa mensaheng yun. Tayo po ngayon ay dadako sa atin pong prayers and prayer. Unahan po tayo nila sa Acts prayer ay si Pastor Ben at saka si Pastor Alfie David. Talaga natin at itoon ihanda ang ating pag-isipan sa ating pong panalangin sa umagang ito. Then ang ating pong benediction closing prayer ay si Pastor Rachel Capobres. Banal at dakila namin Diyos, sa umaga po nito, hindi kami nagpapasalamat sa iyong patuloy na kabutihan na inyong pinaparanas po sa amin. Tuloy din na kayo ay aming pinupuri, itinataas, pagkat ikaw ay patuloy na siya nagkakalog po sa amin ng buhay at kalakasan. Puri ay isang ipagkalog po sa inyo sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa sa amin. Ngayon din sa panahon ng aming kaligaligan, naroon ka, patuloy na sa amin ay gumagawa ng mga himala. Naroon ka at ikaw ay nagbibigay kasagutan sa aming mga kahilingan. Naroon ka, panahon din na kami bagsak, pero gayong pamahan, naroon ka at hindi ka nang iiwan. Patuloy ang papuri ng nais namin ipagkaloob po sa inyo. Pero paman po sa kabila ng lahat ng mga bagay ay patuloy yung ginagawa sa aming buhay. Naroon ang panahon, kami ay nanghihina. Naroon na kami ay bumabagsak. At gayon din ay napapalayo po sa inyo. Noon, sa aming mga pagkakasala, pagkakamali, at gayon din na lumalakad ng palayo po sa inyo. Patawarin po kami, inisin niyo po kami, at gayon tulungan po kami na sa bawat paghakbang ng aming mga paa, kami ay lalakad sa liwanag ng iyong katwiran. Lalakad kami ayon sa mga hakbang na nais niyong
aming lakaran. Kaya Panginoon, kami napakalinisin. Gayon din upang sa bawat araw na aming pamumuhay, tatayo po kami na merong kabanalan. Gayon din kami ay mahihanda sa muli niyong pagdating. Ang banal katulad po ng alipin na naghintay at umaasa sa mga kamay ng kanyang mga Panginoon. Katulad po ng mga manlalakbay na tumitingala po sa tutok na kung saan nanggaling ang kanilang pong kalakasan. Sa inyo po, Ama, kami ay lumalapit sa mga oras na ito. Sapagkat kinikilala po namin ang aming pong mga kahinaan at walang kakayanan pag wala po kayo. Kaya po narito, sapagkat kayo po aming kinikilala ng Diyos, nagmamalasakit, nagmamahal sa amin, at nagnanais na kami po ay inyo po pagpalain. At yun din po, inyo pong samahan sa lahat ng panahon. Ito po kahilingan, mga kahilingan po ng inyo pong anak. Aking po niyataas po sa inyo, ang inyo pong mga anak, si Pastor John Vincent Moralda, Brother Christopher Arevalo, Pastor Ben Santiago. Ang inyo pong lingkod, Sister Net Lazaro, si Pastor Rachel Capubres. Kasama po ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Akin po silang itinataas po sa inyo. Patuloy na sila ay inyo pong proteksyonan, pagpalain, ingatan na maging sa ilalim ng inyong mga pakpak na ang lahat ng mga pangangailangan niyo pong saputan. Sa patuloy na kailangan pong paglilingkod para po sa inyo. Una, pagpalain niyo po sila ng sagana, ikliglig at umaapaw. Sa ganun patuloy po silang maging daluyan ng inyong pong pagpapala at nagiging inspirasyon at naging pinanggalingan ng kalakasan ng mga nangangailangan po, Ama. Pwede po, nilapit po sa inyo ang programang ito tuwing umaga at giti po sa missional evening tuwing gabi. Patuloy po, Ama, na gamitin po ang programang ito. Hindi lamang maging programa ito, kundi magiging bahagi na po ng aming pong buhay, spiritual, ng aming pong paglago. Na aming pong namnamin ng inyong mga banal na salita, na ito po ay magbigay ng kalakasan, nutrisyon ng aming mga kaluluwa. Kaya po, Ama, aming pong hiling na hindi pong akayin din po ang aming mga kapatid na mag-join po dito. Sila din po ay makinabang, maging malakas, talago sa pananampalataya, at magiging epektibong lingkod po ninyo, Ama. Maraming salamat sa programa ito. Gaydi po ang proyekto ng inyo pong misyon dito po sa CLPM. Panginoon, patuloy na pagpalain ng mga kapatid na sila din po bahagi nila. May kibahagi, ki-involve pag tayo ng saling ito na kung saan dito po ipanukala ang misyon kung paano po para takbuhin ng ipong nagtatapos na mga gawain teritoryo ng CLPM. Pwede po mga gawain, pangaral na maipakita po kayo sa mga community evangelism ng PAFCO sa Pasong Bangkal sa Ildefonso ngayong June. Ngayon ay sa kasalukuyan ay nangyari po, Ama. Patuloy i-display niyo po ang iyong pong malalahating karakter. Nakita marami pong aakit sa inyo pong kabutihan at inyo pong pag-ibig. At eventually, kayo po'y tanggapin ng Diyos at Panginoon pagpagkasahan pong buhay. Kaya hindi po doon sa iba, Zambales Medical Mission sa July 19 to 25. At hindi po, Ama, sa Pantok, Mikawayan, Bulacan.
Kami din po inaalala ngayon at itinataas po ang mga mahal sa buhay at mga naulilang pamilya ni Sister Wenny Katubay. Ang inyong pong kaliwan po, Ama. Manatili po sa kanilang kalagitnaan, inyong pong banal na presensya. Yakapin niyo po sila ng inyong pong mga mapagmahal na kamay at patuloy na sila ay tumingin sa inyo, pinanggalingan ang kalakasan, pag-asa sa kabila ng kamatayan. Kami di po inalala po sa inyo, kami mga kapatid na sa banig ng karamdaman, mayroon pong nangasakit si kapatid Elijah Manalus, si Sister Lori Lachica, si Brother Jerry de la Cruz, si Brother Wilfredo Nepomuceno, Brother Marcos Espirito, Sister Aida Santos, Daniel Salvador, Auria Galang, Charlie Manukay, Kelly Gucheco, Marlita Fernandez, June Lelis, Kyrie Rupenta, Eliseo Gugulan, Rufing Mangubat, Chris Odonio, Baby Belia Pinto. Panginoon, ang mga na banggit ko pong mga pangalan, hindi po wala po sa listahan na ito. Panginoon, alam niyo po kanila pong kalagayan. Sa inyo po kami umaasa. Inyo pong hipuin po sila. Ngayon pong mapagpalang kamay, dadalo yung kapangyarihan ang bibigay ng lubos na kagalingan sa kanila. Amahan din po ang mga gamot, mga pagkain, ang mga iinumin. Ang iyo pong kapangyarihan naging mabisang mga kasakapan nito na kanya pong kagalingan. Kung iyo po ang maitululubin, Panginoon, walang imposible po sa inyo. Kayo pong dagilang magagamot. At hindi po ang maitinatas ko po ang mga mahal sa buhay nila. Sapatan na lahat mga pangailangan. Samahan ng mga doktor, mga nurses, ang mga equipment na ginagamit. Panginoon, maraming salamat na inyo pong ginikiling yung mga pakinig sa aking mga kahilingan. Sapagkat alam po namin, Ama, na kayo pong Diyos na nagmamahal sa amin. Pinapakinggan at tintugon ang aking mga kahilingan. Kaya po, Ama, sa inyo po namin ito tinataas. Kami po itong sinasamo, pinadalangin, na may pananampalataya. Sapagkat ito lahat ay aming dinadalangin sa pamagitan ng pangalan na banal, pangyarihan, at amis pangalan ng aming pong Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang
mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we read angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I have vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Lekod. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras, ang pagluwalhati, ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at tulong, misyong sa gawain ng Diyos ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Pagaganin ating mga pasan, suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ang magiging sapat. Ang isang purihin,
itaas, awit ng pagluwalhati. Ating itaas, Ating itaas, luwalhati luwalhati, sa Kanya. sa Kanya itaas. Okay, tayo po ay manalangin. Kapagpala po at dakila naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na yung pinagkaloob sa amin. Kami sama-samang muling nakapag-aaral ng iyong salita, nakapagpuri sa inyo at natuto ng iyong banal na kalooban. Nawa sa araw na ito, ang iyong pagpapala at ang iyong pakikisama ipagkaloob upang sa buong araw, ang iyong dakilang pangalan ang siya naming maiangat. Maraming salamat Ama sa iyong gabay, sa pagpapalang patuloy na igagawad sa amin. Ang lahat nito ay aming nilalapit Ama na may pagpapasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Right, Amen. mga kapatid. Good morning, Gerel. Amen. Salamat po Good sa morning inyong na po. patuloy na pagtunghay sa ngalan po ng Central Luzon Provinces Mission at sa pangunguna ng ating pong magiting na Pangulo, Pastor Jerry Stabillo, pinupuo ng buong pwersa ng ating pong misyon. Salamat po mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagtatalaga at pakikibahagi. Salamat din po Pastor John Vincent sa iyong pangunguna. Salamat din siyempre kay Pastor Russell sa kanya pong mensahe ngayong umaga. At sa inyong lahat mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. Salamat din po sa ating media team sa pangunguna ni Sir Melvin and Sir Edmond. Sa lahat po ng may bahagi ngayong umaga, salamat pong lahat sa inyong mga kapatid. Patuloy po tayong magtalaga sa Panginoon. Patuloy po nating anyayahan ng ating pong mga kasamahan sa iglesia, lahat ng leader, at ganoon din ang ating mga kapwa manggagawa sa lahat po ng mga pastor. Maatin nawa ang pagpapala ng Panginoon sa buong maghapon mga kapatid. Tuloy po tayong magmisyon, gumawa at magtalaga sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid. God first morning. God bless everyone. Salamat po. Bless morning po, Pastor Jun. Jairel. Yan. Brother God first Rudy. morning po. Morning po. Good morning po. Si Irma, kamusta po kayo? God bless po. Sa Mabuti po. Yes, everyone. Good morning po, Ma'am. Morning, Jairel. Good morning, Sister Net. Si Gab Morning. Good morning po, Pastor Jerry. Morning sa lahat. Natutulog pa po si Gab-Gab. Irma, good morning. Brother Jonathan, good morning. Ito apo ko. Ito apo ko. Brother Melvin. Morning po. Morning po. Brother Apo mo yan, Ma'am Erma? Yes po. Apo ko po. Ay, good morning po. Morning. Good morning. Sabihin mo good morning. Good morning po. Sabihin mo. Good morning, Bye, Melvin. Jairel. Good morning. And Gabriel. Good morning po, Brother Sano. Wala pa si kapatid ko. Natutulog po. Tutulog ba? Morning. Sabihin mo. Bye-bye. Magdadamo pa ba kayo? Magdadamo ba kayo? Mamaya ulit. Ingat po tayo mga kapatid sa ating po mga kanya-kanyang gawain. God bless po. God bless po sa iyo Pagpalain po lahat. tayo ng Panginoon. Amen. God bless everyone. Thank you po. Ate Linda. Bye po. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. O, Jairel, bilangan mo na. Okay, countdown na po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.